Katanungan ko po yung tungkol po dun sa katotohanan ng impyerno at langit. Yung sabi ng mga Jehovah's Witness, ang impyerno ang paraiso ay dito sa lupa. At ang langit at ang impyerno ay galing sa word na Gehenna, which means total destruction. No, yung pong binabanggit nila na pag ikaw ay namatay, hindi ka nabubuhayang muli. So, nagtanong ako way back 1996, nung ako'y nagpunta uli sa inyo, yung isang kapatid dito sa Iglesia ng Diyos, sabi sa akin, binasa niya sa akin itong ng isang kapatid niyo po rito, binasa niya sa akin itong Apokalipsis 21, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. So, sinasabi niya sa akin na may bagong langit saka may bagong lupa. So meaning, hindi totoo yung ito mismo lupa na ito ang gagawing paraiso. Nung makausap ko ulit yung kapatid ko, ang sabi niya sa akin, ituloy mo yung pagbasa mo. So itinuloy po dito sa dos, at nakita ko ang bayang banal at ang bayang Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, at nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narito ang isang malaking tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao. Ang sinasabi niya sa akin dito, ikakasal daw yun. So meaning, yun daw ay isang ang tawag dito, yung bagong langit at bagong lupa, paano daw ikakasal? Kung ito ay isang dito? Hindi literal na bagong langit at bagong lupa kung ito ikakasal. Yun po, Brother, yung unang tanong ko. Sige, salamat sa Diyos at nakarating ka. At salamat din sa Diyos na meron akong pagkakataon na maituwid yung maling impresyon na naitanim sa kapatid mo ng mga falsipikadong saksing Amerikano ni Jehovah. Unang-una kapatid, dapat mong maintindihan ang isang organisasyong nagsasalita ng kasinungalingan, wala ka nang pwedeng paniwalaan. Hindi magbubukal yung aral na totoo sa mga taong mga sinungaling. Hindi manggagaling ang anuman totoo sa sinungaling. 14:4 ng Pope, pakinggan mo. Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala. Ang Diyos ang nagtatanong. Siya rin naman ang sumagot eh. Kaya ang sagot niyan, absolute truth. Sabi ng Diyos, sino makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala. Kung yung Diyos na nga na makapangyarihan sa lahat walang makitang malinis dun sa manggagaling sa marumi ano ibig kong sabihin? Napakaraing kasinungalingan niyang relihiyon na yan. Tinan mo yun lang sinabi nilang ang Armageddon daw dadating 1914. Napakarami ng failed prophecies niyan Jehovah's Witnesses. Dapat ka nang maniwala na false prophets yung Watchtower. Napaka maling aral niyang mga pinaggagawa niya. Compute ng ang tao raw gani rin nag-umpisa, 6,000 years daw tayo nag-umpisa ang creation. Mali na, doon pa lang mali na When you believe that the world is only 6,000 years old from creation, tinan mo ang sabi nila, the truth that shall make you free, sa page 152. Pakibasa mo nga, Sis Luz. Opo, dito sa The Truth Shall Make You Free, page 152, aklat po ng mga saksi ni Jehovah. Thereafter, the so-called Anno Domini or AD period began. From the beginning of AD 1 or Year of the Lord 1 to the beginning of AD 1944 is 1,943 full years, which, being added to the above table, give the time measurement from Adam's creation to today. From Adam's creation to the end of BC 1 was 4,028 years.
from beginning of AD 1 to the end of 1943 is 1,943 years. From Adam's creation to the end of 1943 AD is 5,971 years. We are therefore near the end of 6,000 years of human history, with conditions upon us and tremendous events at hand foreshadowed by those of Noah's day, Luke 17:26 to 30. Tingnan mo, noong 1943, sabi ng Jehovah's Witnesses, we are therefore near the end of 6,000 years of human history. 1943 nung sabihin nila yan. Pagdating daw ng 6,000 years, tapos na ang human history. Ba't hindi pa rin tapos ngayon? Halinga. May maaasahan ka pa ba't totoong lalabas dyan sa mga Jehovah's Witnesses na yan? Bino mo, 6,000 taon lang mula nung lalangin si Adan at mula nung creation. Totoo ba yan? Tinan mo ang findings ng science, kapatid. At ito hindi mo itatanggi ito. Nakita ito doon sa Central America, sa may Mexico. Meron silang nahukay na isang nakabaong sibilisasyon na kung tawagin yung Mayan Civilization. Gaano katagal ba yung Mayan Civilization na yon? Sis Luz, pakibasa mo nga. Opo, ito po ang kanilang impormasyon dyan. Ancient Mayan Civilization. Perhaps as early as 35,000 years ago, nomadic people came from Asia to the Americas across the frozen Bering Strait. In the course of many millennia, their descendants settled in and adapted to different environments, creating many cultures in North America, Central America, and South America. About 35,000 years ago, nung mabuhay yung nomadic tribe na kung tawagin ay Mayan Civilization. Yung Mayan Civilization yan, meron pa nga yung calendar hanggang 2012 Kaya nga nagkaroon tayo ngayon ng sine na 2012 daw masisira na ang mundo Sabi nung mga nasa pelikula ngayon. Yung Mayan Civilization yan existed 35,000 years ago. Nakita mo kapatid, paano 6,000 years lang mula kay Adan, 35,000 years na yan. Ang isang findings ng pag-aaral sa tinatawag na DNA ng tao, hindi na ito maitatanggi dahil sa ating modern science and equipments, we have all the means to determine the DNA of people. Naman sabi sa DNA, sa Guinness Book of World Record, ganito ang ating mababasa sa page 21 ng 2005 Guinness Book of World Records. Ito po, farthest trace descendant by DNA. Ito si Adrian Target. United Kingdom has been linked through some 300 generations and showed to be a direct descendant on his mother's side of Shedderman, a 9,000-year-old skeleton, one of the oldest complete skeletons found in Great Britain in 1903. Kita mo, si Adrian Target. Pwede ba pakita yung litrato ni Adrian Target? Ayan, yan siya. Ang kanyang kanununuan, nanggaling siya sa 300 generations from that skull na hawak-hawak niya that was traced through the DNA. Yung kanyang DNA na trace doon sa skull na yon after 300 generations. Yung 300 generation, hindi lang 6,000 years yon. 9,000-year-old na yung skeleton na yon. Paano naging totoo yung aral ng Jehovah's Witnesses na mula kay Adan 6,000 taon pa lang ang mundo? Mali yan. Ngayon, bakit ako naniniwalang yan Jehovah's Witnesses isang maling organisasyon? Kasi ang mga propeta dyan, false prophets, gaya ng Watchtower. Kasi sabi nila nung 1914, Armageddon, etc. Hanggang kahuli-hulihan, yung pinakatanyag, yung 1975 Pero nangyari ba na merong Armageddon na nangyari ng 1975? Hindi totoo. Kaya kung ako ang saksi ni Jehovah, lalayas ako dyan False prophet yan Sinabi kasi sa Deuteronomio 18:22, ganito,
Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katatakutan siya. Naawa ako sa kapatid mo na saksi ni Jehovah, kapatid. Kasi, marami ng pruebang hindi totoo yung relihiyon na yan eh. 1914, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975, tapos 1994. Ano na ba ngayon? Lahat ng hula ng saksi ni Jehovah, palpak eh. Basahin natin ito, ha? Kapatid na Luz, pakibasa mo yan. End of the world prophecies. Ayan po, 1914, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975, and 1994, with other dates that the Watchtower Society predicted. 1975 looked likely as it was computed as the 6,000th anniversary of the creation of Adam in the Garden of Eden in 4026 BCE. They interpreted Psalms 90:10 as defining the length of generation to be 80 years, since 1914 plus 80 equals 1994. They predicted Armageddon would occur around that year. The latest estimate was 6,000 years after the creation of Eve, for which no date can be determined with any accuracy. Yan, maniniwala ka pa ba sa isang organisasyong walang kasawa-sawang magturo ng mali at takutin ng mga tao sa isang bagay na hindi naman totoo? Ngayon, yung sinasabi nila na yun daw Gehenna, naglalarawan ng complete destruction, yung Valley of Hinnom, yung tapunan ng basura sa Jerusalem. Alam mo, si Kristo, kung magsalita, nagsasalita ng literal para magturo ng espiritual. Ganon si Kristo. 3:12 ng Juan, kapatid. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Kung nagsalita si Kristo, ang salita ng Diyos may dalawang blade. Dalawa, isang literal, isang spiritual. Kung sinasabi ko sa inyo yung bagay sa lupa, hindi kayo naniniwala, paano kayo maniniwala kung ang sasabihin ko sa inyo yung bagay na ukol sa langit, ang sabi ng Panginoon?